mga ibon. Dumating na si kuya. Kumain muna kayo. Ayun na mga ibon. Oh. May puti na kuya. Ha? Dumadami na rin yung puti mo eh. Ano? Eee! Parang wala pa yung iba kuya. Ayun pa yung iba sa puno eh. Ha? Ayaw pa lumapit. Ito malapit sa kusina yung isa oh. Bata pa. Makaka-copyright tayo, patay tayo dyan no? Yan. Bali ba naman, ayan. Layo-layo tayo kasi may music eh. No copyright infringement tayo dyan, no? Nag-aabang sila oh. Yan. Medyo konti ang dala ni kuya ngayon. Ewan mamaya nga po kung babalik siya. Kaya nga syempre araw-araw yan eh. Syempre yung budget apektado rin. Kaya sana meron din tao maging katulad niya dito. Sabi nga sana dumami palahi niya. May malasakit sa mga nilalang na katulad nito. Kasi pare-parehas naman tayong nilikha ng Diyos na may kapal eh, na may buhay. Gutom pa sila eh oh. Hindi lahat nakakain. Yung iba nga nasa puno pa eh. Ayun oh, nasa puno pa yung isa. Ewan kung bakit ayaw niya pang bumaba. Ito pa isa, ayan oh. Nasa taas, parang nahihiya. Siguro inaantay niyang mabusog muna yung iba bago siya bumaba kasi natatakot siya. May ganun eh. Yung iba kasi syempre ano yan eh, parang nabubuli sila kaya natatakot. Ito mukhang matapang tong isang to oh. Pero maamo. Dominating ang itsura niya eh oh. Ayan, papunta kay kuya. Ayun isa oh, lumapit na oh.
Napakain din ng para sa aso si kuya. Bay talaga oh. Ayan. Yung isa naandun. Oh, malapit talaga yung mga ibon kay kuya. Nag-aantay pa eh. Kasi parang gutom pa sila. Konti lang ang dala niya ngayon eh. Ayan, nag-aabang pa oh. Ito sabi, kuya, pengi pa. Gutom pa. Sabi ni kuya kanina, wala raw mabilang isda ngayon eh. Sana merong tumulong kay kuya na mapakain tong mga ibon na to. Kasi kawawa naman eh. Yung iba parang may sakit. Makikita mo naman sa balahibo nila na ano eh, na hindi sila okay. Pag katulad nung isang yon, nakataas yung palong doon no, parang may sakit siya oh. Hindi tulad nitong isang to, malusog na malusog oh. Makinis ang balat, bagsak yung balat. Yung iba ito parang giniginaw eh, yan oh, parang mahina siya oh. Para siyang ano, yung kuba. Mga ibon. Siya ito, nag-aabang kay kuya eh. Nahingi pa nga sila eh. Ayan oh. Pa isa. Bali yung ibon, tsaka yung aso, yung mga aso, napakain ni kuya. Daming ibon. Siyempre magkano rin ang budget niya araw-araw, sariling pera naman niya yan. Kaya mabigat din. Pinapakain niya dito mga isda. Nag-aabang pa yung mga ibon no. Gutom pa sila eh. Gutom pa yung mga ibon. Kasi pagbusog na sila, syempre hindi na mag-aabang yan. Umaasa lang sila kay kuya ng pagkain para mabusog sila na maayos. Parang domesticated na nga sila eh. Kasi araw-araw silang nag-aabang kay kuya para kumain. Kaya maamo na sila eh. Yan lang sila sa baba oh. Ang lapit-lapit lang. Sana nga tumulong yung City of Manila na kahit na paano mapakain tong mga ibon na to. Kasi ano eh, nakakatulong din sila sa turismo. Kasi itong area lang na to ang merong heron bird dito sa lugar na to sa Maynila. Hindi lang sa Maynila, pati sa ibang lugar. Kaya may tuturing mo na pwedeng dayuhin din to ng ano eh, ng ibang mga turista. Kasi dito mo lang sila makikita sa park na to sa CCP, Cultural Center of the Philippines. Itong area na to, sakop pa to ng Maynila. Doon sa area na doon sa Bandaro, Pasay na yun eh. Pero ang mga ibon na to dito nag-i-stay sa area ng Maynila, malapit sa ano, Manila Yacht Club. Manila Yacht Club, naandun yung mga yacht. Kasi hindi rin naman basta-basta magpakain ng ibon araw-araw, mga isda. Kahit pa sabihin mo na medyo murang isda yung pinapakain ni kuya, siyempre sariling budget niya rin yun eh. Medyo mabigat pa rin yun sa bulsa. Lalo na minsan walang mabili na isda. So kawawa naman yung mga ibon. Tsaka sana ano, yung meron ding vet na magpupunta dito para matingnan sila kahit paano. Kasi pag napeste sila, hawa-hawa yan eh. Malaya naman itong nabubuhay dito, hindi naman sila nakakulong.
swerte tayo today kasi nasubaybayan natin yung pagdating ni kuya, pagpapakain ng mga ibon at saka nung ilang mga aso dito. Araw-araw niyang ginagawa ito. Dito pa nga yung mga ibon eh, oh. Nag-aabang pa sila eh. Medyo konti lang yung dalang pagkain ni kuya today. I hope next punta natin dito medyo maraming supplies si kuya ng pagkain. Tsaka may ibang tao na rin na magmamalasakit pakain sa mga ibon na to para maging mas healthy sila. Ayun sila, ayun. Nagkalat pa dun. Nag-aabang pa na makakain. Yung iba naman doon, mga Maya bird na yun. Yung mga dahon nga ng puno dito nalagas na eh. Syempre mga Nara tree, natural lang yun. Yung mga puno dito ng binawasan na rin nila yung dahon. Okay lang naman yun, maniwalas. Pero medyo uminit ng konti. Pero at least marami pa rin puno. Maya maya alis na yung mga heron bird na to kasi wala na silang makakain eh. Ubos na yung dala ni kuya ng mga isda kasi konti lang ang isda ngayon. Nag-aabang pa si heron bird kung meron pa siyang masisimot. Abang-abang yan. Yun, meron pa sa bubok. Nakakuha pa, nasimot yung isa. Siguro nahulog paglipad ng isa. Nahulog yung isda. Susubukan niya kung may makakain pa dito kahit paano. Maghahanap pa siya Wala na yata siya makukuha dito eh. Yung mga ibong kanina do, konti na lang sa banda ron. Ayan, konti na lang sa mga heron bird sa banda ron. Yung iba nag-alisa na, nagdipara na kasi wala naman silang makuha ang pagkain dun eh. Ayun, mga Maya, nandun pa rin konti. Unti-untian na nagliliparan yung mga heron bird pa uwi, paalis, papunta sa mga puno kasi ubos na yung pagkain na dala ni kuya. Nagbalikan sila sa mga puno. Hanggang dito muna ang ating video. Please like, share, and subscribe. Paki-comment na rin. Sana may tumulong o kaya dumami yung mga katulad ni kuya nagpapakain ng heron bird dito, tsaka mga stray dog. Salamat. Until next video. Bye bye.